Let's explore Taiwan. Ito ang aming Taiwan trip itinerary na pwedeng-pwede niyong gayahin. Watch till the end para rin sa food reviews and some tips. Let's go! Disclaimer lang, yung experience namin dito sa Taiwan may differ sa experience ng iba and the review of food ay based sa kung ano ang na-experience namin. Please let us know if ganito din ang experience ninyo. You can bookmark this video for your future trip sa Taiwan. Dito muna tayo sa preparation bago pumunta ng Taiwan. Skip this part if alam mo na ang preparation nyo and go to day 1 agad. Overall well-being. Kailangan may sapat na tulog, walang sakit at may prepared na meds for those who needs it. Mentally, dapat alert ka lalo na kapag kaharap ang mga immigration officer. Golden rule. Kung ano lang ang itanong sa'yo, yun lang ang sasagutin mo. Documents. Kung first time mo, mas okay nang mag-prepare ng lahat ng documents na kaya mong i-ready like COE, hotel bookings, at round-trip flight bookings. Finances. Pwede kang magdala ng hanggang 50,000 pesos per person max. Tapos, ipapalit mo ito pagdating mo ng Taiwan. Pwede rin gumamit ng debit at credit cards. Pero, siguraduhin mong natawagan mo ang mga bangko para iwas blocking kapag nasa Taiwan ka na. GCash card din pwedeng gamitin. Kasi sabi ng marami, ito raw ang may pinakamurang forex. Passport na dapat valid at least 6 months. Travel insurance. Optional ito pero mas okay na meron para covered ka in case na may mangyaring hindi inaasahan. Research. Since lalabas tayo ng bansa, part na ng routine natin ang manood ng videos tungkol sa mga pupuntahan natin, lalo na sa directions at travel destinations para alam natin kung ano ang expectation on that attraction. Connectivity and bookings. You can either purchase via Klook for the portable Wi-Fi or eSIM. Make sure your roaming is on 30 minutes before your flight to Taiwan for OTPs and other notifications. Book your tours and transportation for more convenience. Mas makakatipid pa kayo sa mga bookings ninyo if gagamitin ninyo itong aming Klook promo codes. Online sign-ups, best to do this within 3 days before your trip, like eTravel, Taiwan Arrival Card, and Taiwan Lucky Land. Kung may dala kayong sasakyan at para mas makatipid kesa mag-park sa mismong airport, you can book a parking slot sa Park and Fly. And ang maganda dito, di ka na mai-stress magbiyahe kasi ihahatid at susunduin ka ng van nila papunta ng airport. While waiting for your flight, you can stay sa different lounges sa airport like Pags Lounge. You can also check out ang video review namin dito. Dumating kami ng madaling araw sa Taiwan Taoyuan International Airport. Pwede kayong sumakay ng MRT o bus papunta sa hotel ninyo. Pero depende yan sa oras ng arrival ninyo ha. Kung madaling araw din kayo darating tulad namin, mas okay na mag-book ng transfers in advance via Klook. Pero bago kayo umalis, siguraduhin nyo munang dumaan sa Taiwan Lucky Land booth para subukan ang swerte ninyo. Itong trip ko na ito, super lucky talaga kasi nanalo ako ng 5,000 NTD, around 9,000 pesos na magagamit sa mga partner stores at transpo. Sa booking namin via Klook, may Klook representative na sumalubong sa arrival area bago pa lumabas ng airport. Sobrang convenient kasi malaki ang van at saktong Hyundai Staria pa yung nakuha namin. Iloload lang ang mga bagahe ninyo at ihahatid na agad kayo diretso sa hotel ninyo. Nag-book kami sa Hotel 61 Yen dahil sobrang lapit ito sa mga attraction sa Siminding area. Ganito ang itsura ng room namin. May 2 bed, may aircon, frosted ang CR, maliit na fridge, vault at hair dryer. No worries sa electrical outlets kasi same lang din naman ito sa Pilipinas. Day 1. Medyo maulan ang day 1 namin. Pro tip, kung maselan kayo sa sapatos ninyo, we recommend na gumamit ng silicone shoe cover. Sobrang lifesaver nito. Na-save talaga yung shoes ko from being soaked at maiwasang madumihan. Pagdating namin, dumiretso kami sa nearest 7-Eleven para bumili ng iCash card since walang available na EasyCard during that time. Nag-top up na rin kami kasi yun ang gagamitin namin for transportation. Bumili rin kami ng ilang pagkain para sa breakfast. May ATM din sa loob kung kailangan ninyong mag-withdraw ng NTD. Pro tip, pwede muna kayong mag-withdraw ng 5,000 NTD initial para safe pang travel within the next 2 days. At kung kulangin naman, marami namang available ATMs nearby. Sunod naman, dumiretso kami sa Siminding. Dito matatagpuan ang famous walking street, iba't ibang stores at syempre ang iconic Rainbow Road. Since nag-book kami sa Klook para sa day 1 itinerary namin, pumunta kami sa Ilan para makita ang capybaras at alpacas. Mula sa Rainbow Road, naglakad kami
kami papuntang Ximen Station para sumakay ng MRT papunta sa Taipei Main Station kasi doon makikipag-meet ang Klook tour guide namin. Reminder lang, makinig mabuti sa tour guide para mas maintindihan ang history at culture ng Taiwan. Also, super important na maging on time. Sumakay na kami ng bus at nadaanan namin ang mga napakagandang landscapes at tunnel ng Taiwan. Ang unang stop namin ay ang Lanyang Museum, kung saan ma-appreciate ninyo ang unique design ng museum na inspired ng mga rock formations ng Taiwan. After dito, we had our lunch sa nearby restaurant na walking distance lang from the museum. Di namin alam ang names ng mga food na ito kaya i-describe na lang namin ang lasa. Itong fried rice na may shrimp, masarap ito. Ito naman ang noodles nila na may kasamang beef strips. Okay lang ang lasa nito. Not sure kung anong veggie ito pero hindi ito masarap. Itong fried rice with beef strips, masarap ito para sa akin. Kung trip ninyo ang noodles with seafood, hati ang rating ko dito. Normal lang ang lasa ng seafood na toppings, hindi ganun ka-special. Overall, ay mid lang yung lasa ng food nila dito. Pagkatapos dito, lumipat na kami sa Lanyang Animal and Plant Kingdom para makita ang iba't ibang cute na animals. Pwede kang makipag-mingle with their cats pero napansin namin na medyo stress din ang mga pusa dito sa dami ng bisita. Next stop, makikita mo ang iba't ibang klase ng mga ibon at pwede kang magpa-picture kasama sila. Beware lang kasi baka tokain ka sa ulo. Mayroon ding mga tortoise, swans, meerkats at syempre ang mga friendly na capybaras na sobrang cute. Ma-experience mo rin magpakain ng mga sheep, alpaca at llama dito. Super fun lalo na kung mahilig ka sa animals. After ng cute animal encounters, perfect mag-relax sa Kapi Cafe. They offer drinks and pastries at buti na lang may voucher kami from Klook para may discount. Though, sabi ng mga friends ko, medyo mid lang din ang lasa ng beverages nila. Our second to the last stop is the Ludong Forestry Culture Park, isang historical at ecological site na may preserved railway tracks, log ponds, wooden structures at scenic trails. Ang ganda dito lalo na kung mahilig ka sa nature at history. Finally, tumuloy na kami sa Ludong Night Market para sa last stop. Time na para mag-food trip at mag-explore ng local delicacies. Ito ang ilan sa mga kinain namin dito. Itong peanut brittle ice cream wraps, may kasamang 2 scoop ng ice cream plus shaved peanut tapos with fresh cilantro rin. Sobrang sarap. Must try ito kahit once lang. This is worth 50 NTD. Next ay itong Hong Kong pancake ni Kuya na malaki at masarap. Worth 60 NTD yung cheese nila. Must try din ito. Add nyo rin sa list ninyo. Ito naman yung green onion and pork balls. Napakahaba nga lang ng pila. Ingat kasi sobrang init talaga. May kasama ring sauce na ibibigay. Masarap din ito tapos malaki pa. Worth 40 NTD. Nag-try din kami nitong parang chicken breast skewers and it tastes so good. This is worth 80 NTD. Kaliwat kanan din dito ang free taste. Pwede kayong bumili ng pasalubong kina Lola. Sobrang bait and generous. Dinadalhan pa kami ng isang boteng soya. Back to Ximending. Syempre, hindi namin papalagpasin ang night market dito. Unahin natin syempre itong famous boba ng Xing Futang. In-order namin yung combo nila na bubble tea plus xiaolongbao worth 120 NTD. Yung bubble tea sobrang kakaiba kasi sobrang lambot pero chewy pa rin yung pearls. Sobrang milky tapos saktong-sakto lang yung tamis. Talagang masarap ito. Dagdag experience pa na nasa harap mo mismo ang pagpe-prepare nila ng bubble tea. Yung xiaolongbao naman nila napakasarap din. Bibigyan ka rin ng rice vinegar at soy sauce para ma-complement dito. Worth every bite tapos mainit din. Must try talaga ito. Sobrang dami rin ng mga tindahan ng Taiwanese sausage dito at mahaba rin ang pila. For me, this is so good too. For 50 NTD ang presyo. Tinry din namin ang xiaolongbao ni Kuya. Masarap din yung lasa ng xiaolongbao pero mas gusto namin yung sa Xing Futang. Medyo makapal din yung wrapper ng kanya pero worth 120 NTD ito. Kalat din ng fruit stalls. Ang lalaki ng hiwa, naturally masarap din ito. 60 NTD per 100 grams. Medyo mahal siya. Ito pang flour rice noodles. Mahaba rin ang pila dito pero mabilis namang gumalaw. Para siyang miswa na cilantro at Chinese spices and yes, masarap ito. Actually, dagdag mo pa ang customizable sauces nila. Mas dry din ito and this is worth 65 NTD. One of my favorites. I-try nyo rin itong tanghulo nila. Masarap yung strawberry at saka yung grapes. Pero yung tomato, hindi siya masarap for me.
Day 2, dito na rin kami sa hotel nang book ng aming next day tour. Kinaumagahan, sinundo kami ng isang van, another travel with good views of these Taiwanese tunnels. Mention ko lang na yung driver namin nagpe-play ng OPM songs. Ang cool, di ba? First stop namin dito sa Yelio Geopark na talagang napakaganda ng view. Yung rock formations ang gaganda and ang lakas din ng hangin. Puntahan talaga ito ng mga turista. May mga souvenir shops at street foods din bago ako pumasok ng park. Sa nga pala, 120 NTD ang entrance fee per person. Next namang pinuntahan namin ay itong Jufen Old Street. Isa lang ang masasabi ko dito. Bukod sa napakadaming tao at turista, marami ding free taste. Ilan sa masasarap na natikman namin dito ay itong salmon floss. Kaso, medyo pricey ito kaya hindi kami bumili. Meron din silang iba't ibang klase ng nuts and dried fruits. Nag-try din ako ng strawberry tanghulo version ng Jufen and mas masarap ang version na ito, worth 70 NTD. Sa pinakamataas ng Jufen Old Street, makikita mo itong napakagandang view ito. Sa kabila ng napakaraming free taste, nagutom din kami at dito kami kumain ng lunch. Umorder ako ng braised pork on rice, hindi ko naubos, hindi rin kasi masarap. Pero itong meat soup noodle worth 80 NTD at meat soup rice worth 80 NTD din, masarap itong dalawang ito. Yung xiaolongbao nila na worth 120 NTD, di namin masyadong trip. Mas masarap pa rin talaga yung xiaolongbao sa Ximending area. After dito ay dumiretso na kami sa aming next stop. This is Jing'an Bridge. Hanging bridge siya na nagsisway kapag maraming dumadaan. And kung swerte ka, paminsan-minsan maaabutan mong dumadaan ang tren nila dito. Pagbaba mo ay bubungad na sa'yo ang napakagandang Shifen Falls. Next stop naman ay ang Shifen Old Street para magpalipad ng Sky Lantern with your wishes. Marami kang pagpipilian at pwedeng bilhan ng Sky Lantern. Then choose your colors, depende sa heart desires ninyo. Then start writing them down para sa mga wishes ninyo. After nun, pupunta kayo sa rail tracks para mag-take ng picture at mag-video habang pinapalipad ang inyong Sky Lantern. Next stop ay dito naman sa Rauhe Street Night Market, katabi ng napakagandang Sonshan Siyu Temple. Una namin agad sinubukan itong Michelin star rated na black pepper bun worth 65 NTD. Legit, masarap nga, malaki at sobrang init. Worth to try dito sa Rauhe Night Market. Itong takoyaki naman na may kasamang octobits, masarap ito. Mainit pag sinerve kaya kailangan mong hipan bago kainin. Worth 150 NTD ang isang pack. Nag-try din kami nitong avocado shake worth 70 NTD and okay naman ang lasa. Nag-try din kami nitong fried milk na worth 30 NTD. Hindi siya masarap. Nag-try din ako nitong grilled octopus tentacles. Masarap naman siya, malasa and medyo gooey nga lang. Madami ditong claw machine, sobrang cute ng mga prices and at least may chance talagang manalo. Pero minalas lang talaga kasi yung isang kasama ko hindi nakuha kasi na-stuck yung price. Bumalik din kami sa Ximending after dito and last meal namin ay dito sa McDonald's. We ordered yung fried chicken nila at itong burger. Hindi sila kalasa ng nasa Pilipinas pero masarap ito. Ito naman ang kanilang strawberry pie na okay lang naman ang lasa. One thing to mention dito na naobserbahan namin naglilinis yung mga tao after they eat. Day 3. Dumiretso na agad kami dito sa may Chiang Kai-shek Memorial Hall para ma-appreciate ang lugar. Talagang napakaganda, napakalaki at napakalinis ng lugar na ito. Pinuntahan din namin ang loob para ma-check ang kanilang history sa museum na ito. If you go to their higher floors, you will find the Taiwan's great leader Chiang Kai-shek Bronze Monument. Unfortunately, hindi na namin naabutan ang change of guard sa taas, pero this is a good one to witness if ever ma-experience nyo pag dumalaw kayo dito. Next stop naman namin ay ang Taipei Zoo. Just get the ticket on their ticket vending machine and you can proceed agad sa loob. You can also use your EC card and iCash to purchase tickets sa kanilang vending machines. Well-maintained ang lugar and you can see here some unique animals like koalas and the cute pandas too. We then proceed sa next stop namin ang Taipei 101 via Nanwan bus. No need to worry if malilate ang bus kasi may time of arrival naman sa information board. Here we go! The most famous Taipei 101 na napakalaki at ganda inside and out. We don't have any plans on our last day kaya we just spend our remaining time for our last-minute shopping sa Ximending area lang din and get some rest before our flight back to Manila. Finally, pauwi na kami at sinundo na kami nitong Volkswagen van pabalik sa airport. Great food, great experience talaga dito sa Taiwan. Perfect talaga itong travel destination sa ating mga Pilipino. That's it, Finders. Bye-bye!